Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag tuluyan kang naglaho sa buhay ng isang tao? Hindi ko ibig sabihin yung unti-unti lang na paglayo, kundi yung ganap na pagkawala. Walang text, walang tawag, walang kahit anong pakikipag-ugnayan. Ano nga ba talaga ang mararamdaman nila kapag wala ka na? Sa panahon ngayon, kung saan madalas hindi pinapahalagahan ng mga tao ang presensya ng iba, baligtarin natin ang sitwasyon. Maglaho ka at panoorin kung paano nagbabago ang mundo nila. Maligayang pagdating sa pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong araw. Kung naranasan mo nang magkaroon ng relasyon kung saan masyadong naging kampante ang isang tao at itinuring ka lang na parang option, para sa iyo ang video na ito. Tatalakayin natin ang isang makapangyarihang konsepto, kung ano talaga ang nararanasan nila kapag bigla kang naglaho sa buhay nila. Susuriin natin ang 10 matitinding emosyonal na yugto na pinagdadaanan nila kapag nawala ka. Sa pagtatapos ng video na ito, maiintindihan mo kung bakit minsan ang pinakamakapangyarihang hakbang ay ang lumayo at huwag nang lumingon. Kung handa ka nang tuklasin ang tunay mong halaga at ipadama sa kanila ang matinding pangungulila na hindi pa nila naramdaman, mag-iwan ng komento sa ibaba ng "Tapos na akong maging option", dahil pagkatapos nito, hinding-hindi ka na magiging isa muli. Manatili hanggang sa dulo para sa bonus na ika-10 emosyonal na yugto na siguradong ayaw mong palampasin. Kung handa ka nang baguhin kung paano kanila tinitingnan habang buhay, tapusin mo ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Una, ang sakit ng pagtatakwil. Dito nagsisimula ang lahat. Hindi nila kailanman inakala na bigla ka na lang maglalaho. Hindi talaga. Sa isip nila palagi kang nariyan. Ikaw ang laging gumagawa ng effort, nagbabalak ng mga plano, nagmamalasakit ng malalim. Ikaw ang naging matibay at palagi nilang maaasahan hanggang sa hindi na. Kapag naglaho ka, para itong biglang pagkabigla na hindi nila inaasahan. Alam mo ang kasabihang, hindi mo malalaman ang halaga ng isang bagay hanggang sa mawala ito. Eksaktong ganito ang nangyayari kapag naglaho ka. Heto ang katotohanan. Kapag inalis mo ang sarili mo sa buhay nila, hindi lang pisikal mong pagkawala ang masakit. Kasama nito, inaalis mo rin ang lahat ng kinakatawan mo, ang ginhawa, ang kumpirmasyon, at ang palagiang presensya na kinalakihan nilang ipagwalang bahala. Bigla silang napipilitang harapin ang katotohanan ng pagkawala nila. Nararamdaman nila ang pagtatakwil, pero mas malalim ito kaysa sa simpleng pagtanggi. Isa itong matalim at personal na sugat dahil bigla nilang nare-realize na nawalan sila ng kontrol sa iyo. Ayaw man aminin ng mga tao, pero kapag alam nilang palagi kang mananatili, nagsisimula ka na lang tratuhin na parang backup plan. Isa ka na lang option, hindi prioridad. Kapag naglaho ka, binabawi mo ang safety net na inaasahan nila at doon nagsisimula ang pagkataranta para itong malayang pagbagsak. Akala nila pwede ka lang nilang baliwalain at ngayon naguguluhan sila. Paano ko hinayaan na mangyari ito? Paano ko nawala ang kontrol? Mas matindi ang sakit ng pagtatakwil kapag naging bukas ka sa emosyon. Tinake for granted nila ang pagmamahal at presensya mo. Iniisip na palagi ka namang nariyan kahit paano ka pa nila tratuhin. Baka nga iniisip pa nila na sila pa ang gumagawa ng pabor sa'yo dahil pinapanatili ka nila sa buhay nila. Heto ang irony, habang iniisip nilang binibigyan ka lang nila ng tira-tira, ikaw pala ang talagang bumubuo at nagtataguyod ng relasyon. Heto ang dapat mong maintindihan. Kung gusto mong maramdaman nila ang buong sakit ng pagtatakwil, huwag ka magbigay ng babala. Huwag mong ipahayag na aalis ka. Huwag kang magbigay ng ultimatum at lalong huwag kang magmakaawa ng atensyon. Umalis ka lang, maglaho ng tuluyan. Kapag naglaho ka ng walang paliwanag, mas matindi ang tama dahil hindi nila ito nakita. Napipilitan silang suriin ang sarili nilang mga ginawa habang malinaw mong ipinapadala ang mensahe na tapos ka na sa kawalan ng respeto. Kapag lumayo ka, huwag ka nang lumingon. Mararamdaman nila ang sakit ng pagtatakwil at maniwala ka, tatama ito sa kanila nang hindi nila inaasahan. Ang taong inakala nilang kontrolado nila, ang taong palaging nananatili anuman ang mangyari, ay umalis na.
Hayaan mo silang harapin ang mga natitirang epekto. Ikalawa, ang kawalan ng pangungulila sa iyo. Dito nagiging mas interesante ang lahat. Pagkatapos lumubog ang sakit ng pagtatakwil, may isa na namang damdaming sumusulpot, ang kawalan. Hindi nila inakalang mamimiss ka nila, hindi ba? Malamang kumbinsido sila sa sarili nila na hindi sila maaapektuhan kung umalis ka. Kapag umalis siya, lilipat lang ako sa iba, siguro ganun ang nasa isip nila. Pero ano ang nangyayari kapag tunay ka ngang naglaho? Nararamdaman nila ang kawalan at hindi ito basta simpleng kakulangan. Isa itong uri ng walang katuturan na kumakain sa loob nila. Dumadaan sila sa araw-araw nilang gawain gaya ng nakasanayan pero may kulang. Doon na sila tinatamaan, ikaw pala ang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang routine. Ikaw ang nagdadala ng enerhiya, ng init, ng emosyonal na sandigan. Ngayon, wala ka na, kaya lahat nagiging hungkag at walang kulay. Kapag may taong hindi nagpapahalaga sa'yo, nakikita ka lang nila bilang parang ingay sa background. Iniisip nilang madali lang palitan ang koneksyong meron kayo. Pero eto ang hindi nila naiintindihan, walang makakapalit sa naibigay mo sa buhay nila. Maaring subukan nilang punan ng puwang na iyon gamit ang ibang tao, pero hinding-hindi iyon sasapat. May inialok kang hindi mapapalitan, isang enerhiya na ginawang mas magaan, mas maliwanag at mas buo ang mundo nila. Lalong lumalalim ang kawalan na iyon sa bawat araw na lumilipas. Siguro iniisip nilang kaya nila itong takasan sa pamamagitan ng ibang tao o sa pakikisama sa barkada. Baka rin naniniwala silang trabaho o libangan ang makakatulong sa kanila para makalimot. Pero nananatili ang emptiness na iyon, isang paulit-ulit na paalala ng nawala sa kanila. Masakit ito dahil hindi nila inakalang magiging ganoon sila kapuno ng kawalan kapag wala ka. Ito ang masakit na irony. Hindi ka nila pinahalagahan noong nariyan ka. Akala nila makakahanap sila ng mas mabuti o baka iniisip nila na mananatili ka naman palagi. Pero sa mismong sandaling nawala ka, biglang nagbago ang lahat. Nagsisimula silang hanapin ang maliliit na bagay, ang mga usapan ninyo, ang tawa mo, ang paraan kung paano mo sila tunay na nauunawaan. Ang mga simpleng bagay sa araw-araw na bigla na lang nilang kinasasabikan, ngunit wala ka na para ibahagi iyon. Kapag naglaho ka, gawin mong ganap. I-block sila sa lahat ng paraan, burahin ang kontak nila at alisin ang kahit anong paraan para madali ka nilang masilip sa buhay mo. Habang lalo nilang nare-realize na hindi ka na nila kayang abutin, mas tumitindi ang kirot ng kawalan. Sa tuwing maiisip ka nila at susubukang kumonekta, pero matutuklasan nilang tuluyan ka ng naglaho, mas lalo pang lumalalim ang void. Hayaan mo silang mabuhay kasama ang kawalan na iyon. Tandaan, bihira lang pinahahalagahan ng tao ang meron sila hanggang sa mawala ito. Hayaan mong hanapin ka nila. Hayaan mong maramdaman nila kung ano ang itsura ng buhay nang wala ka. Habang mas nararanasan nila ang emptiness na iyon, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang halaga mo sa kanila. Ikatlo, ang matinding kuryosidad. Sa puntong ito, nalunod na sila sa kawalan at nagsisimula ng sumiklab ang pagkataranta. Umiiral ang kuryosidad at nagiging lahat-lahat para sa kanila. Ang sunog na tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isip nila ay, nasaan na siya? Ano ang ginagawa niya? Sino ang kasama niya? Nagiging obsessed sila na malaman ang nangyayari sa buhay mo dahil tuluyan ka nang nawala sa abot ng kamay nila. Isa ka ng misteryo at walang mas nakakaistorbo sa tao kaysa mawalan sila ng bakas tungkol sa isang taong dati ay napakalapit sa kanila. Sa panahon ng social media, nagiging sobrang brutal ang yugtong ito. Isi-scroll nila ang Instagram mo, Facebook, TikTok, lahat ng platform sa paghahanap ng kahit anong bakas ng buhay mo. Pero eto ang nakababaliw sa kanila. Wala kang ibinibigay kahit ano. Ganap kang naglaho. Walang update, walang story, walang post. Tahimik na tahimik. At dinudurog sila nito. Bakit sobrang epektibo nito?
Dahil hindi matiis ng tao ang hindi alam. Kapag bigla kang naglaho, nagtatrabaho ng sobra ang isip nila sa katanungan. Lumulobo ang kanilang insecurity. Nagsisimula silang mag-spiral. Nakalimutan na ba nila ako? May bago na ba silang kasama? Mas nagiging masaya na ba sila nang wala ako? Hindi nila kinakaya ang hindi malaman, kaya nagiging baliw na baliw silang makahanap ng sagot. Dito na sila magsisimulang magtanong-tanong sa mga mutual friends ninyo, desperadong nanghuhuli ng impormasyon tungkol sa'yo. Magtatanong sila na parang kaswal lang, pero sa totoo lang, halos mamatay na sila sa pagnanais na malaman ang sitwasyon mo. Nakakahiya itong panoorin, yung taong dati akala mo wala lang pakialam, ngayon desperadong buuin ang mga piraso ng buhay mo. Narito ang brutal na katotohanan. Ang kuryosidad ay isang uri ng pagpapahirap. Kapag hindi nakukuha ng tao ang mga sagot na gusto nila, ang isip nila ang gumagawa ng pinakamasamang eksena. Maiisip nilang may iba ka na. Maiisip nilang mas masaya ka at mas buo nang wala sila. Kinakain sila ng buhay ng ganong mga imahinasyon hanggang sa ang simpleng kuryosidad ay maging ganap na pagkahumaling. At heto ang maganda at malupit na irony, habang mas kaunti ang alam nila, lalo nilang gustong malaman. Nagiging ikaw ang tanging bagay na sumasakop sa isip nila. Para magamit ang kuryosidad nila laban sa kanila, maging multo ka. Maglaho ka rin sa digital world. Huwag kang mag-post ng kahit ano na pwedeng magbigay ng kahit maliit na clue tungkol sa buhay mo. Hayaan mong magtaka sila. Hayaan mong malunod sila sa sarili nilang isip, desperadong binabasa ang bawat posibilidad tungkol sa'yo. Sa tuwing susulyap sila sa phone nila para sa update pero wala silang makikita, mas lalo silang nalalapit sa breaking point nila. Ikaw na ngayon ang may hawak ng kwento at ang kuryosidad nila ang pinakamakapangyarihan mong sandata. Huwag mo silang bigyan ng sagot, bigyan mo sila ng nakabibinging katahimikan. Ika-4, malalim na pagninilay sa sarili. Ngayon pumapasok na tayo sa delikadong yugto para sa kanila. Dito nagsisimula ang matinding pagninilay sa sarili. Pagkatapos ng mga araw o linggo ng pagtatanong kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo, napipilitan na silang ituon ang ilaw sa sarili nila. Nagsisimula silang tanungin ang mahihirap na tanong, sobrang lumayo ba ako? Sobrang malamig ba ako? Ako ba mismo ang nagtulak sa kanya palayo? Ako ba ang tuluyang sumira ng lahat? Doon na bumabalik ang pagsisisi at napakapait lunukin. Narito ang realidad, ayaw ng tao na aminin kapag sila ang nagkamali. Likas na katangian ng tao ang umiwas sa pagkakamali. Pero kapag naglaho ka, wala silang magawa kundi harapin ang mga pagkakamaling iyon ng diretsahan. Dahil wala ka na para pagaanin ang sitwasyon o kumbinsihin silang ayos lang, naiiwan silang mag-isa kasama ng sarili nilang mga kilos. At sobra itong hindi komportable. Nagsisimula silang ulit-ulitin sa isip ang bawat pakikipag-ugnayan, tinatanong kung may nagawa ba sila na dapat ginawa ng iba. Naalala nila ang mga pagkakataong hindi nila pinansin ang mga text mo, tinabla ang nararamdaman mo, at tinrato kang parang pangalawa lang sa lahat, at tinatamaan sila ng malakas dahil sa kaibuturan nila, alam nilang may mabuting bagay sila noon, pero ipinagwalang bahala nila. Ngayon, nakulong sila sa sarili nilang isip at mabagsik ang mga naiisip nila. Mabigat ang yugtong ito dahil lahat ng laban ay nasa loob nila mismo. Hindi ka na nila pwedeng sisihin, wala ka na para makipagtalo o maging dahilan nila. Ang tanging taong maaari nilang sisihin ay ang sarili nila at masakit iyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalalim ang pagninilay. Habang mas nagmumuni-muni sila, mas nagiging malinaw kung gaano nila ito sinira. Tumitindi ang guilt at nagsisimula silang maghangad na maibalik ang oras para baguhin ang mga ginawa nila. Pero huli na para doon. Sa yugtong ito, huwag kang makipag-ugnayan. Huwag mong ipaliwanag kung bakit ka umalis o isa-isahin ang mga pagkakamali nila. Hayaan mong sila mismo ang makadiskubre. Pinakamatindi ang tama ng self-reflection kapag kusang nangyayari mula sa loob. Habang mas marami silang oras sa pagninilay,
mas nagiging malinaw na sila mismo ang dahilan kung bakit nagkamali ang lahat. Hayaan mo silang malugmok sa guilt na iyon. Isa itong leksyon na kailangan nilang matutunan. Ikalima, ang matinding. Pagnanasang habulin ka, ngayong sapat na ang oras na ginugol nila sa pagninilay, may nangyayaring pagbabago sa loob nila. Mula sa pagtatanong sa sarili, bigla silang napupunta sa desperadong kagustuhang mabawi ka. Baligtad na ang sitwasyon. Dati, ikaw ang laging nagbibigay ng effort, nagmamalasakit at humahabol. Ngayon sila naman. Umiiral sa kanila ang matinding pagnanasang habulin ka. Hindi ka na nila matigil isipin, hindi sila mapakali sa kagustuhang makipag-ugnayan at hindi nila matantiya kung tuluyan na ba nilang sinayang ang pagkakataong maitama ang lahat. Unti-unti na silang nagpaparamdam, magsisimula sa mga text na iniisip kita, magla-like ng mga luma mong post sa Instagram o mag-iiwan ng comment para lang makita kung sasagot ka. At syempre, may darating na late night message matapos uminom, umaasang maibalik ang bagay na sila mismo ang nagwasak. Pero eto ang mahalaga, sila na ang humahabol ngayon. Mula sa pagtrato sa iyo bilang isang bagay na maaari nilang baliwalain, bigla silang naging desperado para mabawi ka. At dito, nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Ang pagnanasang habulin ka ay nagiging matindi, pero hindi mo kailangang sumagot. Sa totoo lang, huwag kang sumagot. Hayaan mong maramdaman nila ang desperasyon. Hayaan mong mag-isip sila kung naka-move on ka na ba. Habang mas sinusubukan ka nilang habulin, mas nare-realize nila na nawala na ang kontrol nila. Hindi na sila ang may hawak ng sitwasyon at iyon ang nagdadala sa kanila sa pagkabaliw. Kapag nagsimula silang humabol, huwag kang bibigay. Sa sandaling sumagot ka, babalik ulit sa kanila ang kapangyarihan. Pinaghirapan mong maibalik ang halaga mo, ngayon ang pinakahuling oras na dapat mong isuko ulit. Hayaan mong habulin ka nila, pero huwag mong gantimpalaan ang ginagawa nila. Ang katahimikan mo, ang pinakamalakas mong sandata. Hayaan mong maramdaman nila ang pagkadismaya ng gustong-gusto nila ang isang bagay, pero hindi na nila ito kayang makuha. Ika-6, ang laban sa pagitan ng ginhawa at pagsisisi. Nang una kang maglaho, maaring nakaramdam sila ng bahagyang ginhawa, parang unang sulyap ng kalayaan. Sinabi pa nila sa sarili nila, sa wakas, hindi ko na kailangan pagtiisan ang drama niya. At sandali, maaring gumaan nga ang pakiramdam nila. Pero heto ang katotohanan tungkol sa tinatawag nilang kalayaan. Ilusyon lang iyon, nakaka-excite sa simula, pero mababaw at panandalian lang. Lalabas sila kasama ang mga kaibigan, magsuswipe sa dating apps, at saglit nilang makukumbinsi ang sarili na ayos lang ang lahat. Pero sa sandaling mag-isa na sila, nakaupo sa tahimik na apartment o walang saysay na nag-i-scroll sa phone, doon na unti-unting sumisilip ang pagsisisi. Nare-realize nila na ang kalayaan ng wala ka ay wala palang laman. Ang mga taong inakala nilang makakapalit sa iyo ay pansamantala lang, mga mababaw na distraction. Para itong pag-inom ng alat na tubig habang uhaw na uhaw, akala mo makakagaan, pero lalo ka lang nauuhaw, lalo kang nagiging desperado at tuluyang nalunod sa pagsisisi. Mas masaklap pa sa panahon ngayon ng casual dating at hookups, madalas iniisip ng tao na ganun lang kasimple ang makalimot, isang swipe lang sa bago at tapos na. Pero hindi pala ganoon kadali. Mabilis nilang nadidiskubre na hindi mo mapapalitan ang isang taong nagbigay ng tunay na emosyonal na katatagan at malalim na koneksyon ng basta-bastang fling o walang saysay na relasyon. Ang katotohanan iyon, tinatamaan sila ng parang isang rumaragasang tren. Hayaan mong maranasan nila ang tinatawag nilang kalayaan. Huwag kang bumalik kapag nagsisimula ng sumilip ang pagsisisi. Hayaan mo silang manatili sa kawalan na inakala nilang magpapalaya sa kanila. Tandaan, ang ginhawang naramdaman nila sa simula ay panandalian lamang, pero ang pagkawala mo, iyon ang maghahatid ng multo ng pagsisisi na hinding-hindi nila inaasahan. Ikapito, ang pagnanais na maglaro ng laro. Kapag tuluyan ng lumubog ang pagsisisi, nagsisimula na silang magpanik. Desperado na silang makuha muli ang kontrol sa sitwasyon, pero wala silang alam kung paano. Kaya ano ang ginagawa nila?
nagtatangkang maglaro ng laro. Sinasadya nilang magpaka-distant, sinusubukan kang pagselusan, nagpo-post ng litrato kasama ang ibang tao at pinipilit ipakita na nagfa-flourish sila nang wala ka. Baka maglagay pa sila ng cryptic status tungkol sa pag-move on o kaya magbahagi ng selfie na halatang punong-puno ng desperasyon. Lahat ito ay isang malaking palabas para hilahin ka pabalik, para pag-isipan mo kung ano ang ginagawa nila. Pero eto ang totoo, hindi ka na nakikisali, lumaki ka na, lumampas ka na sa mga larong ito. Naka-move on ka na sa ganitong kababawan at ang maliliit nilang pagtatangka na pukawin ka ay wala ng epekto. Kasi ito ang iniisip ng mga tao, akala nila na ang manipulasyon gamit ang selos o ang pagpapahirap makuha ay magpapahabol sa iyo. Pero ano ang mangyayari kung tumigil ka na sa paghabol? Kung nagsawa ka na sa lahat ng drama? Itatapon nila ang lahat ng klase ng taktika, maliliit na banat, passive-aggressive na komento at mga maingat na piniling social media post na para sa iyo nakadisenyo. Pero wala pa ring gumagana dahil hindi mo na sila binibigyan ng atensyong desperado nilang inaasam. Hindi mo na pinapatulan ang kababawan nila at doon sila tuluyang nasisiraan ng bait. Kapag hindi ka na nila kayang kuhanan ng reaksyon, lubusan silang nawawalan ng kontrol. Naiiwan silang naguguluhan, desperadong kumakapit sa isang bagay na hindi na nila kayang manipulahin. Huwag kang sumali, baliwalain ang cryptic posts. Huwag kang mag-react sa mga litrato. Gumagana lang ang laro nila kung papatol ka. Sa sandaling tumigil ka sa pagbibigay ng reaksyon, doon nila tuluyang nare-realize wala na silang anumang kapangyarihan laban sa iyo. Ikawalo, ang nakakabigat na bigat ng katahimikan. Ang katahimikan ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata na maaari mong gamitin kapag naglaho ka. Ang kawalan ng iyong mga salita, ng mga text mo, ng presensya mo, mas malakas ang sinasabi kaysa sa anumang maipapaliwanag mo. Iniiwan nito silang nag-iisa kasama ang kanilang mga iniisip at doon nagsisimula ang tunay na pagpapahirap. Ang katahimikan ay nagiging sobrang bigat, sobrang hindi matiis at wala silang takas mula rito. Nagsisimula silang questionin ng lahat. Inuulit nila sa isip ang lahat ng oras na hindi nila sinagot ang tawag mo, ang mga sandaling masyado silang abala para mag-reply sa text mo. Ngayon, gagawin nila ang lahat, kahit ano, para lang muling makarinig mula sa iyo. Ang katahimikan ay isang uri ng torture para sa isang taong sanay na sila ang may kontrol. Inaasahan nila na ikaw ang unang makikipag-ugnayan. Inaasahan nilang ikaw ang magtatanong kung anong problema o magmamakaawa ng paliwanag. Pero ano ang mangyayari kung hindi mo ginawa iyon? Ano ang mangyayari kapag naglaho ka at naiwan silang nakaupo sa nakabibinging katahimikan? Iniisip kung tuluyan ka na nga bang nawala sa kanila. Hindi nila ito maunawaan. Bawat minutong lumilipas nang wala ni isang salita mula sa iyo ay parang isang walang katapusang oras. Habang tumatagal, lalo lamang silang nilalamon ng kanilang anxiety. Nabubuhay tayo sa mundong laging puno ng komunikasyon, mga text, tawag, notification, instant gratification. Inaasahan ng lahat ang agarang sagot. Kapag hindi mo iyon ibinigay, nagkakagulo ang isip nila. Sanay sila sa ingay ng isang relasyon, ang palitan ng salita, kahit ang mga pagtatalo. Pero ang katahimikan ay mas malalim ang tama kaysa sa anumang salita. Gamitin mo ang katahimikan bilang iyong kapangyarihan. Huwag mo itong putulin. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng kanilang sariling ginawa sa kawalan ng iyong mga salita. Darating ang oras na maiintindihan nila na ang mawalan ng access sa iyo ay mas masakit kaysa sa anumang argumento na sanay nagkaroon kayo. Ikasiyam, ang takot na nagpapabalik sa kanila. Dito na bumabagsak ang lahat. Takot. Ito ang bahaging hindi nila kailanman inasahan. Ang sandaling tunay na silang natatakot na tuluyan kang mawala. Sa napakatagal na panahon, kampante sila. Inisip nila na palagi kang nariyan. Tinuring nila ang presensya mo na parang isang bagay na hindi kailanman mawawala.
na ikaw ang laging magtatagal anuman ang mangyari. Pero ngayong wala ka na, nilalamon sila ng matinding takot. Ang takot na ito ay tumatama ng mas malakas kaysa sa anumang naranasan nila. Nagsisimula silang mag-isip, paano kung tuluyan ko na siyang nawala? Paano kung may iba na siyang kasama? Ang ideya na baka may bago ka ng kasama ay inuukit sa isip nila. Iniisip nila na baka tumatawa ka na kasama ang iba, gumagawa ng mga alaala na dati ay kayo lang ang may ganon, at hindi nila matanggap ang imaheng iyon. Hindi na sila nag-aalala tungkol sa pride nila, sa ego nila o sa pagpapakitang cool. Ang iniisip na lang nila ay kung paano ka mababawi. Ang takot na ito ang nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga bagay na dati ipinangako nilang hinding-hindi nila gagawin. Makikipag-ugnayan sila, hihingi sila ng tawad, magmamakaawa sila. Maaring magpadala sila ng mahabang mensahe na ipapaliwanag kung paano kanila binabaliwala noon, pero ngayon ay napagtanto na nila kung gaano kakahalaga. Maaari pa silang bigla na lang sumulpot sa pintuan mo, umaasang mabibigyan sila ng isa pang pagkakataon. Ano man ang gawin nila, iisa ang ugat, ang nakakapanghinang takot na tuluyan ka na nilang nawala. Pero ito ang katotohanan. Sa oras na maramdaman nila ang takot na iyon, nakalayo ka na, nakapag-move on ka na, natuklasan mo na ang lakas mo, ang kalayaan mo, at hindi mo na sila kailangan. Totoo ang takot nila, pero huli na ang lahat. Kapag gumapang silang pabalik, huwag mong ibigay muli ang pagkakataon dahil lang sa takot nila. Hayaan mong maramdaman nila ang bigat ng kanilang sariling pinili. Nakapagpatuloy ka na at kailangan nilang matutunan na hindi ka isang opsyon na maaari nilang balewalain. Kung umabot ka na hanggang dito, binabati kita. Mas lamang ka na kaysa sa 99% ng tao at pinatunayan mong isa kang tunay na matatag, isang taong naghahanap ng lalim, karunungan at tunay na pag-unawa. Ika-10, ang pagkatuklas ng emosyonal na kalayaan. Dito na nagiging buo ang lahat, ang pagtuklas sa iyong sariling emosyonal na kalayaan. Kapag naglaho ka, hindi ka lang basta lumalayo sa kanila. Lumalakad ka papunta sa sarili mong kalayaan, sa sarili mong linaw at sa sarili mong kapayapaan. Sa maraming relasyon, masyado tayong nalulubog sa kagustuhang pasayahin ang kabilang tao at patunayan ang ating halaga, kaya nakakalimutan natin ang sariling pangangailangan. Nalilimutan natin na nasa atin ang kapangyarihang pumili, lumayo at humingi ng mas nararapat. Pero kapag naglaho ka, kapag nabawi mo ang iyong espasyo, nakikita mo ang lahat ng may malinaw na pananaw. Hindi mo na hinahanap ang kanilang validasyon. Wala ka nang pakialam kung ano ang iniisip nila, ano ang nararamdaman nila o ano ang gusto nila. Natuklasan mo na ang kaligayahan mo ay hindi nakadepende sa kanila. At ang pagkakatuklas na iyon ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong maranasan. Ito ang iyong emosyonal na kalayaan. At ang pinakamaganda, ramdam nila ito mula sa iyo. Naiintindihan nila na hindi ka na ang parehong tao na nakilala nila noon. Mas malakas ka na, mas matalino at mas may tiwala sa sarili. Ramdam nila na nalampasan mo na sila, na hindi mo na sila kailangan para maramdaman mong buo ka. Dito na tuluyang nagbabago ang takbo ng lahat. Habang sila ay nananatiling nakatali sa parehong luma at paulit-ulit na pattern, ikaw ay nagbago. Nakalaya ka na mula sa siklo ng paghahanap ng validation at ngayon wala nang bigat ang kanilang opinyon sa mundo mo. Yakapin mo ang iyong emosyonal na kalayaan. Labanan ang malakas na hatak ng mga lumang gawi. Huwag mong ibigay sa kanila ang kasiyahang isipin na kontrolado pa rin nila ang kaligayahan mo. Nalampasan mo na ang dinamiko na iyon at ang pagbabagong ito ang pinakamalaking panalo mo.